Pumunta si Hal upang makausap sina Tom at Weaver tungkol sa kanyang ideya. Gusto ni Hal na pumasok sa ospital na suot ang harness ni Rick sa kanyang likod para makapagkunwari siyang kontrolado rin siya. Hindi pumayag si Tom ngunit pinahintulutan siya ni Weaver. Ngayon ay kailangan nilang magsanay sa pagpatay ng Skeeter kaya sinabi ni Ann sa kanila na ang nerve center ng alien ay matatagpuan sa malambot na lalamunan nito, kaya naman natumba ito ng baril ni Mike kanina. Upang subukan ito, nagkunwari siyang bibigyan ng tubig ang alien, pagkatapos ay ginamitan niya ito ng taser at sinaksak ang lalamunan nito at matagumpay na pinatay ito. Pagkatapos, pinunas niya ang dugo ng Skeeter mula sa kanyang kamay papunta sa board ng larawan ng mga nawawalang bata upang ipahiwatig ang pagkawala ng kanyang anak. Sa gabi, bumalik ang koponan sa ospital at naghintay sa labas habang si Hal ay pumuslit na may harness sa kanyang likod. Maingat siyang gumagalaw upang maiwasan ang bantay na Skeeter at nang may dumaan na linya ng mga kontroladong bata, sumama siya sa kanila. Humiga si Hal para matulog tulad ng ginagawa ng iba na napakalapit sa Skeeter. Sa labas, napansin ni Tom na masyadong natagalan si Hal at hindi na naghintay ng signal. Sa halip ay humiwalay sila ni Margaret sa grupo para maghanap ng ibang paraan. Bumalik kay Hal, hinintay niyang makatulog ang Skeeter at kumuha ng kutsilyo. Biglang iminulat ni Ben ang kanyang mga mata at nagising din ang alien, kaya sinubukan ni Hal na saksakin ito. Habang nagpupumiglas ang Skeeter laban sa kanya, nagising ang mga bata at sinubukang pigilan si Hal. Sa sandaling iyon ay pumasok sina Tom at Margaret at hinintay ang Skeeter na itulak palayo si Hal upang mabaril ito ng palaso. Lumikha ito ng opening para kay Hal na subukang saksakin ito muli, sa pagkakataong ito ay epektibong napatay ang alien. Pagkatapos, binuksan nila ang bintana para sa natitirang bahagi ng koponan at kinaladkad nila ang lahat ng mga bata palabas ng gusali. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga bata ay nasa paaralan na inihahanda para sa proseso. Nagsimula si Ann kay Ben at mabilis na tinanggal ang harness, ngunit ngayong walang kontrol ng Skeeter, ang lahat ng iba pang mga bata ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng withdrawal. Si Ann ay kumikilos ng mabilis hanggat kaya niya upang palayain ang bawat bata mula sa harness ngunit sa kasamaang palad, ang huling bata ay namatay bago nila ito mailigtas. Habang naghihintay ng resulta, ipinagtapat ni Margaret kay Hal na kabisado niya ang ospital dahil may cancer siya noong bata pa siya at gumaling. Kinagabihan, nagising si Ben at nakilala ang kanyang ama. Kinabukasan, dinala ni Jeff at ng kanyang asawa ang kanilang anak na si Eli kay Ann para sa check-up. Biglang naglabas ng baril si Jeff at pinilit si Ann na maglagay ng maraming gamot sa bag. Ang pagkamatay ni Harris at ang presensya ng mga batang nakaharness ay nagdulot ng takot sa maraming tao at gustong umalis, kaya gusto ng pamilya ni Jeff na gamitin ang gamot bilang bargain ng chip mamaya. Hinagisan ni Ann ng tray si Jeff at sinubukang tumakas, ngunit mabilis na naabutan ni Jeff at itinumba siya. Pagkatapos ay tumakas sila ng kanyang pamilya dala ang gamot. Maya-maya ay sinundan sila ng mga sundalo at nagpaputok si Jeff. Bago ito lumaki, sumulpot si Terry sa likod ng pamilya at pinababa ang gamot sa kanila bilang kapalit ng pagpapalaya sa kanila. Pagkaalis ng pamilya, nakipagpulong si Terry sa mga sundalo na inihayag na siya ang namamahala sa isa pang grupo ng mga nakaligtas na inatake ng mga alien. Ilang tao na lang ang natitira sa kanyang grupo at sa palagay ni Terry ay sunod na sasalakayin ng mga alien ang grupo ni Weaver, kaya kakailanganin nilang itaas ang depensa sa susunod na 72 oras. Tila ang mga dayuhan ay gumagawa ng higanteng istruktura at nangangailangan ng higit pang mga alipin, kaya iminungkahi niya na ipadala sa malayo ang mga bata para sa kaligtasan. Hindi ito gusto ng mga tao at ang takot ay nagsimulang kumalat sa paaralan. Samantala, si Ben ay gumagawa ng maraming ehersisyo ng hindi pinagpapawisan na hindi niya magawa noon. Tinanong siya ni Matt tungkol sa karanasan niya sa harness at sinabi ni Ben na noong kasama niya ang mga Skeeters, hindi siya nag-iisip, parang may kasama siyang nag-iisip. Natakot siya noong una ngunit pagkatapos nilang isuot ang harness, hindi na ito masyadong masama. Pakiramdam niya ay nagmamalasakit ang mga Skeeters sa mga bata at tila namimiss ito ni Ben. Narinig ni Hal ang lahat ng ito at naisip niyang iba na ang personalidad ni Ben ngayon. Sa labas, ang mga sundalo ay patuloy na gumagawa ng mga harang upang protektahan ang paaralan. Nag-aalala pa rin si Ann pagkatapos ng pag-atake at niregaluhan siya ni Margaret ng baril, kaya hiniling sa kanya ni Ann na turuan siya kung paano gamitin ito. Nang gabing iyon, nagpulong ang mga magulang at ang mga sundalo para talakayin ang ideya tungkol sa pagpapadala sa mga bata at nagkaroon ng pagtatalo. Ang isang ama ay masyadong desperado na panatilihin sa tabi ang kanyang anak na babae na halos maglabas siya ng baril, ngunit pinatahimik siya ni Tom at pinaalalahanan siyang makipagtulungan.
Napagpasyahan na si Tom ang pipili kung ano ang gagawin sa mga bata kung umatake ang mga alien, hindi si Weaver. Nang gabing iyon ay nakatoka si Jimmy sa pagbabantay kasama ang isa pang sundalo sa loob ng bus nang may dumating na mech at nagpaputok ng baril. Nagtago si Jimmy ngunit napatay ang kanyang kasama. Pagkatapos ay sinimulan ng mech na alugin ang bus at sinira ang mga bintana, ngunit bago nito maatake si Jimmy, pinaputokan ito ng mga sundalong nasa bubong. Ginamit ni Jimmy ang pagkakataong makatakas at tumakbo sa paaralan para balaan ang iba. Nang dumaan siya sa pinto, biglang hinawakan ng Skeeter ang kanyang leeg, kaya sinimulan itong barilin ni Jimmy para bitawan siya. Sa kasamaang palad, ang Skeeter ay humawak sa kanyang paa sa halip. Sa labas, dumating si Weaver at ang iba pa upang paputokan ng mech na biglang umatras. Ang paghinto ng putukan ay nagpahintulot sa mga sundalo na marinig ang pagsigaw ni Jimmy. Sa pasilyo, nagawa ni Jimmy na pilitin ang alien na bumitaw, ngunit naubusan siya ng bala. Sa kabutihang palad ay dumating si Weaver at pinasabog ang ulo ng Skeeter. Ilang sandali pa, ipinaliwanag ni Terry kung paano nagsimula ang pag-atake sa kanyang grupo kaya mas maraming alien ang paparating. Sa auditorium, ininsulto ng isang lalaki si Ben at naisip niyang hindi magandang ideya ang pagpapanatili sa Razorback na mga bata, kaya kinailangan siyang patahimikin ni Hal. Pagkatapos ay sinabi ni Ben kay Tom na gusto niyang umalis kasama si Terry para hindi siya magdulot ng gulo dito. Nagbigay inspirasyon nito kay Tom at inanunsyo niya sa buong grupo na ipapadala niya pareho sina Ben at Matt sa grupo ni Terry para maging ligtas sila sa paparating na pag-atake. Ang ilang mga magulang ay nag-iingat pa rin ngunit napagpasyahan na ang lahat ng mga bata ay sasama. Ang ilang mga sundalo ay sasama bilang mga gwardya at nagboluntaryo si Hal, kaya kinailangang magpaalam ni Tom sa lahat ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakarating ang grupo sa rancho kung saan nagtatago ang grupo ni Terry. Habang nakaupo ang lahat, pumunta si Terry sa silid sa itaas at makikitang isinama niya si Eli. Dinala niya ang bata sa kakahuyan at nakipagkita kay Megan na naka-harness ngunit magaling magsalita. Sinubukan niyang ilayo si Eli at natakot siya, ngunit bigla na lang siyang itinumba ng mech. Lumitaw ang Skeeter para kunin si Eli at sinabi ni Megan kay Terry na natagalan siya. Ngunit ipinangako ni Terry na magkakaroon siya ng higit pang mga bata upang bilhin ang kaligtasan ng kanyang grupo. Dadalhin niya sila sa loob ng 2 araw. Pagkaraan, pumunta si Terry sa abandonadong silid kung saan niya ikinulong si John at pinasalamatan siya sa pagsasabi sa kanya tungkol sa mga survivor sa paaralan. Kinabukasan naglaro ng soccer ang mga bata at napansin ni Ben na ang ilang mga batang tulad ni Jimmy ay hindi siya pinapasahan ng bola dahil natatakot sila sa kanya. Nagkakagusto si Tessa kay Hal ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na si Green na huwag masyadong maging malapit sa kanila dahil sa kanilang lihim na layunin. Nagulat sina Mike at Hal sa katotohanan na ang grupo ni Terry ay may sariwang ani at mukhang komportable ang pamumuhay. Nang maglaon, pumunta sina Terry at Green upang tingnan si John na inihayag na pinahirapan nila siya upang ibunyag ang impormasyon tungkol sa base ng paaralan. Nahuli nila si John nang pumasok siya upang magnakaw ng pagkain at pinatay ang gwardya na kapatid ni Green. Umalis si Terry para makaganti si Green, ngunit napalaya ni John ang sarili mula sa pagkakatali at unang umatake. Itinumba niya si Green ngunit nagpa siya na huwag siyang patayin. Mabilis na nakatakas si John at sa kanyang paglabas, nakita niyang patay ang 2 sa mga sundalo ni Weaver. Sa paaralan, ang grupo ay patuloy na naghahanda para sa pag-atake at posibilidad na lumikas. Pagkalipas ng 48 oras, wala pa ring palatandaan ng pag-atake at nag-alala si Tom sa mga bata, kaya umalis siya kasama si Dai upang mag-imbestiga. Sa rancho, kumikilos si Rick ng napakalamig at tinanong si Ben kung paano niya nakakain ang kanilang pagkain. Samantala, nakita ng kaibigan ni Hal na si Lourdes ang bag ni Eli. Naglakad si Hal at napansin niyang 1 o 2 lang ang bantay ngunit walang nagpapatrol, kaya tinanong niya si Tessa tungkol dito ngunit umiwas ito sa tanong. Pinutol ni Lourdes ang kanilang pag-uusap at sa pribado, ipinakita niya kina Hal at Mike ang bag. Naghinala rin si Hal ngunit kilala ni Mike si Terry bago pa ang pagsalakay at humingi ng mas mahusay na pruweba sa mga kabataan. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Mike at sa kalagitnaan ng gabi, pumasok siya sa kamalig kung saan nakita niya ang mga damit ni Eli. Biglang lumitaw si Terry at tinutukan siya ng baril habang ibinabahagi ang kwento. Ipinaliwanag niya kung gaano kakilakilabot na panoorin ng karamihan sa kanyang grupo na napatay at ang pagkuha ng mga Skeeter kay Megan. Pagkatapos ay hindi na nanggulo ang mga alien sa kanyang grupo ng 1 linggo na parang nagpapasalamat sa kanila para sa batang babae.
Nang maglaon, bumalik si Megan sa ilalim ng kontrol ng alien na may mensahe, gusto ng mga skitter ng mas maraming bata, at anumang grupo na magbigay sa kanila ay makakakuha ng kaligtasan. Nagkunwaring pumayag si Mike na itago ang sikreto kaya hinayaan siya ni Terry, pagkatapos ay hinanap ni Mike si Hal at ibinalita na aalis na sila. Ginising nila ang mga bata at sa kanilang paglabas ay nakasalubong nila si Tessa, na tumakbo upang alertohan ang kanyang ama. Di nagtagal ay lumabas si Terry at ang iba pa na nagpapaputok kaya sinabi ni Mike kay Hal na umalis kasama ang mga bata habang siya ay mananatili bilang distraction. Habang pinapaputokan ni Mike ang iba pang mga sundalo, lumitaw si Terry sa likod niya at pinatay siya. Sa umaga, ang mga bata ay pumunta sa abandonadong bayan at huminto sa isang bahay upang magpahinga. Iginiit ni Ben na hindi siya napapagod at nakakagalaw ng mas mabilis, kaya dapat siyang lumabas upang humingi ng tulong. Sumang-ayon si Hal at tumakbo si Ben palabas ng bahay, na nagpapakita ng kamanghamanghang bilis. Narinig niya si Terry at ang mga tauhan nito na papalapit at nagtago sa tamang oras upang maiwasan ang mga ito. Ilang sandali pa, nahanap ni Ben sina Tom at Dai sa kalsada at sinabi sa kanila ang lahat. Sa paaralan, isang buntis na babae ang manganganak at natuklasan ni Ann na ang sanggol ay nakabaliktad. Masyadong mapanganib ang normal na panganganak at hindi sila makakagawa ng C-section dahil hindi surgeon si Ann. Sa kabutihang palad, narinig ni Weaver ang tungkol dito at ipinaliwanag niya na ang kanyang unang anak na babae ay suhi din, kaya alam niya kung paano iikot ang sanggol mula sa labas. Sa bayan, pinalibutan ng pangkat ni Terry ang bahay at sinabihan ng mga bata na sumuko. Nagpaputok si Hal upang pilitin silang umatras habang iniisip ni Lourdes na gamitin ang pinto sa likod. Papatayin na sana ng isa sa mga lalaki si Hal ngunit bigla na lang itong binaril ni John na nakipagbarilan para protektahan ang mga bata. Nabaril si John sa binti at natagpuan ni Tom na nag-iisip na hindi nila maipapanalo ang laban na ito at kailangang maghintay na dumating ang tulong. Pagkatapos kunin ang bala ni John, lumabas si Tom at sinabing patay na si John. Siya ay sumuko at sinabi sa mga bata na lumabas, kaya lahat sila ay naging mga bilanggo ni Terry. Ang grupo ay bumalik sa rancho at ang mga sundalo ay naghanda upang patayin si Tom, ngunit biglang binaril ni Weaver ang lalaki. Ang kanyang mga tauhan ay lumabas mula sa pagtatago at pinalibutan ang koponan ni Terry na pinilit silang sumuko. Galit na galit, sinubukan ni Terry na patayin si Hal, ngunit binaril muna siya ni Tom. Sa paaralan, ang sanggol ay ipinanganak na maayos at malusog. Naroon din si John at pumayag na maging tagapagluto ng base. Nag-alok sila ng libing militar para kay Mike at natanggap ni Rick ang nakatiklop na bandila ng Amerika. Sinabi niya kay Ben na likas sa tao ang pumatay at hinding-hindi nila gagawin iyon, na kinikilala ang kanyang sarili bilang isang alien. Maya-maya, nakita ni Hal si Ben na nag-eehersisyo at napansin niya sa relo na 3 oras na siyang nandoon nang hindi napapagod, na nakakabahala. Samantala, dumating si Porter upang talakayin ang mga bagong plano at napansin niyang kulang sa tulog si Weaver. Ngunit tiniyak ni Weaver na ayos lang siya. Ang pinakabagong impormasyon na nakuha nila ay nakatuon ng mga alien sa malalaking gusali sa mga pangunahing lungsod. Naniniwala si Porter na ang mga alien ay naghahanda na sa pag-atake kaya sa loob ng 4 na araw ay maglulunsad ang mga sundalo ng pagsalakay sa mga gusali. Gusto rin niyang magsagawa si Tom ng scout sa lungsod kinabukasan at alamin ang mga detalye sa likod ng plano ng mga alien. Ang koponan ni Weaver ay walang sapat na bomba at hindi mahusay sa paggawa ng mga ito, ngunit sa kabutihang palad ay alam ni John ang tungkol sa demolisyon at nag-alok ng kanyang kadalubhasaan. Si Porter ay nag-iingat pa rin sa kanya ngunit walang pagpipilian kundi hayaan siyang tumulong. Sa kanilang paglabas, napansin ni Weaver ang kakaibang drawing ni Rick at hinayaan siya ng bata na kumuha ng isa. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Weaver at uminom ng gamot bago tumitig sa drawing. Kinabukasan, dinala si John sa lab at tinuruan niya sila kung paano gumawa ng mas mahusay na mga pampasabog. Sa mga bahaging napulot ng koponan ay nakakita siya ng mga piraso mula sa lumang mech na aksidenteng bumaril mag-isa nang hawakan nila ito. Lumikha ito ng malaking butas sa dingding. Pinanood ni Matt si John na nagtatrabaho sa bomba at napansin niyang may mga bala ng tao ang mga piraso ng mech. Ipinaliwanag ni John na sinalakay ng mga dayuhan ang mga taguan ng armas ng Earth at pagkatapos ay pinalitan ang punglo ng mga bala ng mech metal na mas malakas. Inosenteng sinabi ni Matt na nais niyang magkaroon ng mga bala ang mga tao na nagbigay kay John ng ideya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always,
Thank you for watching.